Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nilangaw ang panawagang BP Sara resign. Buti nga sa inyo. Alam niyo ba kung sino mga nananawagan? Taga Mountain. Mga pahiya kayo, gusto niyo pababain si BP Sara pero ang mga durobo ang gumawa ng katarantaduhan at magnakaw sa kaban ng bayan. Pero ang gusto niyo si BP Sara, tigil-tigilan niyo kami, wag niyo kami paandaran. Kakapal ng pes niyo. Ang dami pang bayaran, kitang-kita naman. At meron pang komosyon at pinagtatanggol pa. Wala naman daw. Lokohin yung mga lelong nyo. Drone video ng sitwasyon sa People Power Monument. Ito may mano lang. Kaya siguro naghakot na sila. Sino? Itong mga nag-rally, hindi naman masama yung ginagawa nyo. Huwag nyo lang idadamay si BP Sara. Kung si Bongbong, nget-nget, at si Tambalulong, sila ang panagutin nyo, huwag nyo sama si BP Sara, kung pwede lang, pakiusap lang, huwag nyo paandaran ng taong bayan. At ano pa mga balita ngayon? Wow, ito gusto ko. BP Sara Duterte nagbigay ng mensahe sa pagdiriwang ng Bonifacio Day. Walang permit ang marilis sa Saloneta. Agoy. Pag walang permit ng Putin, gagawin nyo? Nakikipagbardagulan pa sila. Hindi pwedeng maghapon dahil walang permit. Ba't pinayagan nyo? Kasi kakampi, ganun ba yon? Akala ko ba bawal? Magagalit si Yorme. Magagalit si Yorme sa inyo. Yorme, yung mga tao dyan, bakit pinayagan nila? Wala palang permit. Bakit yung INC, yun, kita nyo, gagaling. Tapos sila, ang galing na INC, planchadong, may permit, nasa ayos. Ito, abangan natin, baka mamaya puro basura ang rally nito. Diba? Ano pa? Mga risa nakatakip muka. Yan, yung mga nakatakip muka, agoy. How much? Ang daming nilang bandila, ang daming nilang mga plug-plug, Ano naman kaya eksena ng mga ito? Alamin natin, pahiya itong nananawagan yung Queen of Saba, Jonel. BP Sara resign raw, unggoy. Tigil-tigilan mo kami. Pasok. At inabot lamang ng mahigit 1,600 ang mga dumalo sa rally ngayong November 30 ng mga makakaliwa. As of 10 a.m. pa lang yan. Bilang patunay, ayon sa GMA News, bandang alas 10 ng umaga ay nasa humigit kumulang 1,600 ang mga tao sa Luneta na lumalahok sa kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. At ang nakakahiya, naghakot pa ang mga makakaliwa ng seminarista at mga pari. Ayon sa GMA News, nasa 200 seminarista at mga pari mula sa iba't ibang religious group ang lumahok sa baha sa Luneta 2.0 sa Maynila, kaugnay sa mga kilos protesta kontra katiwalian ngayong araw, November 30. Yes, ang mga pari na ito ay against din sa Iglesia ni Cristo. Against sila noon sa naging rally ng Iglesia ni Cristo. Tapos, pero sila, pilit ginagaya ng mga Katoliko ang samahan at pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Pero ito, tingnan nyo naman ang pagkakaisa ng mga simbahang Katoliko at mga kaliwa. Kakapiranggot lamang. Maging ang mayor ng Baguio na si Mayor Magalong ay nakita rin sa pagtitipon na ito ng mga makakaliwa. Alam na natin kung ano ang stand ni Mayor Magalong. Kaya nga sa trillion peso march na ito ng mga makakaliwa, pwede ang VP Sara resign. Pero ang Marcos resign, bawal. Sara resign, pwede.
Ayon kay Rafaela David of Akbayan and Atinito Coalition, who curiously sounded like Risa Ontiveros sa isang panayam kay Ted Filon. Pwede daw ang panawagan na Sara Duterte resign sa kanilang gagawing rally sa November 30. Ito daw ay sa dahilan na na-impeach na ang Vice Presidente. Pero ayaw nila ang panawagan na BBM resign dahil kulang pa raw ang ebidensya na sangkot ang Pangulo sa mga pagnanakaw sa gobyerno. Only if the evidence daw will lead to BBM's clear involvement will David's group entertain the idea of calling for the resignation of the president. This remark from Rafaela David is both ignorant and intellectually dishonest for the following reasons. 1. Yes, Vice President Sara has been impeached, but she was not convicted. Otherwise, she wouldn't still be sitting as Vice President. In the US, Trump has been impeached twice, yet he is still POTUS. Actually, nung umaga, konti ang bilang ng mga nagrarally. Pero na itong mga bandang tanghali pahapon, ay dumadami ho sila. Kaso, ang problema, nakamaskara. Ngayon, sinita sila ng mga kapulisan at andito pa. Sorry Pag kay BP Sara, pwede, may atake sila. Pero kay Bonget-Nget, ayaw nila. Saka, boss, amo manager, nagtataka kami, bakit nandyan ka? Talagang eto na ba talaga ang kulay sa kulay? Nagtatanong lang ho, nagpapakilala na ho ba kayo? Tanong lang, ano meron dito, pasok? Alamin natin kasi wala tayong idea eh. Alamin natin kung ano yung stand ni Mama. Panawagan po ninyo for today? Well, isa lang po ang aking panawagan po because itong mga rallies, we are here to unang-una to advocate for good governance, especially campaign against corruption. Kailangan tuloy-tuloy ang advokasya natin na to dahil hindi dapat makalimutan to. Unang-una, galit ang tao. Pataas ang mga emosyon ngayon. May tanong lang kami huwag niyo mamasamain galit ang tao. Campaign para sa mga dorobo. Sa nagnakaw ng kaban ng bayan. Pero, natatanong kami kasi ang kilalang magnanakaw at kumurap sa flood control at binabanggit ni Mr. Saldico, yung amo nila. Pero nagtataka kami, nandun ka rin nung mga nakaraan pag-iimbestiga. Sir, saan ka ba talaga? Tanong lang sabi niya, sino nagsabi unyango? Ano ba yung unyango? Nagtatanong hulang kami. Baka naman kasi talagang nagpapanggap lang talaga si Aling Ledesma na maka-Duterte. Pero ang totoo, lumipat na sa kabila si Aling Ledesma. Tama ba, sir? Tama ba? Nagtatanong lang si Aling Marie. Si Aling Ledesma ba ay nakuha na ng mga magnanakaw? Tuloy. Pointed. Kaya lang, baka makalimutan natin, lalo-lalo na, 2.5 years. Ito na naman, magkakaroon na election. At bigla na lang nagpakalat ulit ng pera. Nakalimutan na natin na itong nangyayari ngayon. And we vote the same people in government. Corrupt politicians in government. Yun na nakakalungkot. At ayaw natin mangyari yan. Kaya kailangan talaga tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang laban. And we have to fire up and make people angry. Angry, not in a destructive sense, but in a manner na talagang disciplined anger ang tawag natin doon, which is guided by principles, guided by commitment, guided by transparency, para hindi makalimot ang tao. Ano po bang masasabi niyo? Paano yun, sir? Boss amo manager, yung sinasamahan mo na nag-iimbestiga, ayaw naman talaga nilang banggitin kung sino talaga ang durobo. Tapos andyan ka, sir, gusto mo pala, sir, transparency. Ano ba talaga ang tunay, sabi ni Aling Ledesma? Di ba? Drone shot, drone video ng sitwasyon ng People Power Monument. Tingnan nga natin. Marami hong tao. Ang problema dito, anong sinisigaw nila? Sino patatalsikin? Hindi. Parang ano lang din. Normal lang din. Hindi naman din kadamihan.
Kala naman natin sobrang dami. So, oo, hindi rin ganoon ka ano. Oh, hanggang ano oras kaya yung programa nila? Oh, ang dami nila nagsama-sama sila, may pink, may yellow, kung ano-ano pa, may blue. Oo, pero ang maganda rito, si BP Sara ay merong mensahe sa pagdiriwang ng Bonifacio Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Madayaw mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ating bigyang pugay ang kagitingan at nag-aalab na katapangan ni Andres Bonifacio. Kasama ang buong bayan, gunitain natin ang kanyang kabayanihan at buhayin ang diwa ng patriotismo at pagkakaisa sa puso ng bawat Pilipino. Gawin nating inspirasyon ang kanyang sakripisyo upang ipaglaban ang katarungan, pagkakapantay-pantay at magandang kinabukasan ng Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Salamat po, Bibi Sara. Maraming salamat po at talaga namang nakasuporta ka. Alright, joining... Ano to? Head Start. Wala na to. Tapos na to. Oo, tapos na yan. Napag-usapan na yan. Oo. Naging usap-usapin na yan. Ito nakakawindang. Kahit wala pa lang permit, pwede. Basta kakampi, pwede. Yorme, pagalitan mo yan pagkatapos Sa puntong ito, makakausap natin si MPD spokesman, Police Major Philip Ines. Major Ines, magandang umaga. Si PR Arcangel po. Sir, good morning. Si Ivan Mayrina. Good morning. Yes po, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, Pia, Sir Ivan. Isang mapagpalayang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Sir, nakita niyo po yung sitwasyon kanina umaga, nagkaroon ng konting tensyon, nanindigan kasi yung mga relista na hindi sila aalis. Nung una kasi hindi sila pinapayagan, pero ngayon nagkaayos na. Ano ho ba ang mga paalala natin? Ano ho ba yung mga patakaran na dapat sundin pagdating po dyan sa kilos protesta sa Luneta? Yes, Ma'am Pia, Sir Ivan. Dapat po talaga meron po silang permit coming po dito po sa National Development Park Development Committee kung saan po yun po yung ating tinatanong sa kanila kung meron po silang permit. Pero wala po silang maipakita sa atin kanina. Meron po tayong Liwasang Bonifacio kung saan po Freedom Park ito. Pwede po sila doon at hindi po sa atin sila hihinga ng permit. Ang sa atin lang po, hindi po sila pwedeng basta na lang po magtayo ng mga stage doon. Wala pong pahintulot sa pamunuan. Ibig sabihin itong mga ito, yung mga pumunta dyan sa Maynila, mga kapalampes niyan. Kasi kahit walang permit, sige, bahala gang. Ayun lang, hindi natin alam. Po ng Rizal Park. Pero sir, ang ini-insist nila kanina, yung leader nila, may usapan daw po May usapan daw ang Manila City Government, gayon din ang MMDA, na papayagan sila mag-rally dyan. So hindi ho totoo yun? Ang usapan po, ang pagkakaalam po natin, ang usapan po, dito po sila sa Liwasang Bonifacio at sa pagkakaalam po, magbibigay nga po ng assistance ang ating local government unit pagdating po dito sa mga emergency medical team at may mga magmaman din po ng trapiko. Pero po dito sa nabanggit na gusto nilang puntahan, ay wala po silang permit. Kaya po hinihingan po natin sila doon ng permit. At ganun pa man po, hindi naman po natin sinisikil yung kanilang karapatan na mamahayag po at ibigay yung salubin po nila sa iba't iba pong issue ng ating lipunan. Sir, sa ngayong nandyan na sila at dumarami pa, ano ho ang magiging recourse ng pulisya ngayon? Magdadagdag ba kayo ng maximum tolerance pwersa? tayo, Sir Ivan, at mapapansin naman natin yung pinakamataas na antas po ng pagtitinpik. Pero paalala po natin sa kanila na meron pong hagganan yung ating pong maximum tolerance. Sabi nga po ng ama ng ating pamunuan ng Philippine National Police, maximum tolerance po tayo pero zero tolerance po tayo sa mga magbabalak, manggulo dito po sa payapang pagkilos na ito. Sir, linawin lang po namin. So sa ngayon, yung sitwasyon ngayon, pwede na po sila sa mismong Ross Boulevard hanggang Luneta po. Sa ngayon po, ang hindi po pinapayagan nyo, magtayo po sila ng kanilang mga stage doon kasi wala po silang pahintulot. Okay, ganun pa man po, sabi nga natin, wala naman pong bagay na hindi na pag-uusapan sa bukas na kaisipan. Ang sa atin lang po, kaya po natin tinatanong doon kung may pahintulot po ba sa pamunuan po ng National Park Development Authority. Pero, I rather committee, pero wala po silang maipakita. At yun lang naman po ang inihingi natin doon. Realistically speaking po ba, sir,
sa araw na ito, makakakuha pa po ba sila ng permit? Hindi Yun na. po ang hinihintay natin. Actually, napakahaba po ng panahon para sana po nakahingi at nakipag-coordinate na po sila doon. Ang sa atin naman, sa local government naman po, nag-usap na po sila na pwede naman po, meron po tayong liwasang Bonifacio. Pero po doon sa binabanggit park po ito, hindi basta-basta pwede po tayo na magkaroon po ng ganong pagtitipot, magtatayo po tayo ng mga stage. Alright, sige sir. Sir, panghuling paalala na lamang po para po doon sa mga lahat na dadalo at makikiisa dito sa Baha 2.0 sa mga kilos protesta sa Maynila. Yes, maraming salamat po. Panawagan po sa ating mga babayan, kung kayo po ay nagbabalak pumunta ng lungsod ng Maynila at hindi naman po importante yung inyong mga lakad, nakikiusap po kami na ipagpaliban nyo muna po dahil alam po natin may mga pagsasara ng kalsada dito, magkakaroon po tayo ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Dahil nga po dito sa malakihang pagkilos laban sa korupsyon. Ang sa atin po dito, sa kapulisan po natin dito, palagi po nating mataas ang antas ng ating pagrespeto sa ating mga kababayan na ipahayag po nila yung kanilang saloobin. Ano man pong issue nito at kaisa po nila kami laban sa korupsyon. Ang sa atin lang po dito, pinapaalala natin na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Yon, tama si Bossing. Pero mali yung ginawa ng ibang nagpunta dyan at nagnarally. Bakit? Wala kayong permit, tapos diyan kayo. Yorme, papagalitan mo sila, ha? Yorme, ha? Kasi hindi maganda yan. Nang istorbo lang yung mga nagrarally. Hindi masama magrally. Gawin nyo, illegal nyo yung permit. Yung kagaya ginawa ng INC. Diba? At nilinis nila kung ano yung dapat linisin. Ang tanong, malilinis kaya ang dumi dyan? Yorme na naman ang mayayari dyan. Tao naman ni Yorme ang maglilinis dyan sa mga... kilala naman yung mga, sabi ko nga, pag mountain ang kumikilos, pag mga taga-mountain, sigurado, asahan nyo. Meron pa nga nakamas, sinita, pasok. Between the police and mga protesters kasi binababa ng mga protesters, yung mga drum nila gamit, pinabawalan ng mga police kasi walang permit. Ano po bang kwento nun? Ano po ba talagang... Hindi po siguro matatawag na commotion yun. Siguro nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan kasi wala po kasing permit. Ang natin is no permit, no rally. Pero magpagayon pa man, pinapayagan natin sila na magpahayag sila ng kanilang damdamin. Hindi po masyadong na-disseminate dun sa baba na pwedeng payagan. As long as in a limited number of time po dapat na hindi po pwedeng maghapon na magrarally po sila dyan. So ano lang po yung bawal at yung mga hindi nila pwedeng gawin dito of sa course, rally kung wala silang permit? That is contrary to law, hindi po nila dapat gawin at pinagbabawal po natin yun. Kasi the moment na they will do acts contrary to law, then our police officers will step in and enforce the law. Hanggang ano oras lang po nyo papayagan sila dito sa Mayloneta? I am not updated po dito sa usapan po ng ground commander, but still, limited time po ang ibinigay po ng ating ground commander. Kasi walang permit? Kasi po wala pong permit. Kasi po kung papayagan natin maghapon, ano pong saysay yung regulasyon na pinapahirap. Tama! Pwede palang mag-rally anywhere, anytime, kahit walang permit. Parang useless. Tama yun. Bawal Tama mag-set up ng stage, sir? Bawal. Yung wala nga permit, may stage para sa programa nila. Late po ata sila, kaya hindi po sila nakapag-set up po ng kanilang stage. Na-late po sila. Siyempre, gahol na po sila sa oras. Ngayon, kung sinabi nilang pinagbawal, wala po tayong instruction na pinagbabawal natin yung pag-put up ng stage. Siguro, hindi lang po sila nakapag-stage kasi nakapag-put up kasi gahol na po sila sa oras. Kung mag-set up sila ngayon, hindi nyo po pipigilan? May bottom line, may permit po ba? Since wala silang hawak na permit, arastuhin. din ang stage. Arastuhin. Depende po sa pag-uusap na rin po ng ground commander sa baba at saka yung organizer. Anything you want to add, sir? Baka may hindi po natanong. Sa ating mga kababayan po na kasama po sa rally, ang inyong kapulisan ay andito po para siguraduhin po na ligtas ang bawat isa. Hangad namin ang isang mapayapa at orderly po na rally. At sana po ay sumunod po tayo sa mga lituntuning inilalatag po natin at wag po tayong lumabag sa batas. Thank you, Sir Chief Boss Amo Manager. Ganito na lang, simplihan lang natin. Ano pang saysay ng batas o rules? Kung kayong mga taga-mountain ay hindi susunod sa tama. Di wala. Gagawin nyo lang kung anong gusto nyo gawin. Magtatayo kayo ng stage para magangaw-ngaw. Paano yung mga maabala nyo?
Gawin nyo muna. Punta muna kayo ng City Hall. Hingi kayong permit, no? Bakit ba gustong-gusto nyo yung ginagawa nyong mali? Sa bagay. Talagang ganun talaga sila. At merong sinabi, nilangaw daw. Ang alin? Yung rally nila dito. Nako. At meron pa nagsabi, yung iba nasa Mendiola na, papasukin nyo na ba? Nagtatanong lang si Aling Dolores, papasukin nyo na ba? Para si BP Sara na ang umupo. Sige. Kung halimbawa lang naman ito, halimbawa lang. Matitigas kasi ang ulo ng mga taga-mountain na ito eh. Kung papasukin nyo, magre-ready na si BP Sara. Si BP Sara ng presidente. Di ba? At ang mga realista na nakamaskara o nakatekip ang muka ay sinita ng mga kapulisan. Very good job. Kasi baka mamaya gumawa ng, alam niyo yung nangyari sa Ayala Bridge. Diba? Merong motorsiklo, nananahimik yung motorsiklo ng pulis, pinagdiskitahan. Pasok! Leader namin, Bongbong. Pwede makiusap na bawal po tayo ang balaklava, may ordinansa daw po kami. Sa isa na sir, pinapangalagaan lang rin namin yung seguridad ng mga kasama namin. Ngayon, isa sa mga karapatan namin na itago yung identidad namin kasi kami kayo mga polis, alam namin ang mga aresto kayo at ng mga oras. Respeto nyo na lang rin po yung pamamaraan ng pagkilos namin mga kabataan kung ano yung nire-representa namin ngayon. Pero yung pagpapatanggal ng balakbak ng takip namin sa mukha, pasensya na po, di namin ipapagpipigyan. Basta nire-remind lang po na share na meron pong ordinansa. Ordinansa lang po yan ng Maynila. No? So kami po tatanong nga, syempre ayaw na namin na kagaya ng ibang mga kasama namin, gagawan-gawan nyo kami ng ibang kaso dahil nakita yung mga mukha namin. Yun yung iniiwasan namin. Kaya pasensya na. Sige po. Kami lang po, magpapaalala lang po. Kami lang naman kayo magpapaalala. Kilala naman namin yung kaya para pagkilala na lang din sa mga kasama namin na ayaw talagang ipakita yung mga mukha. Sige po. Sige. Ganon ha. Umusad na nga po ang mga kilos protesta ngayong November 30 at makibalita na tayo sa People Power Monument. Ang latest na sitwasyon doon sa live report ni Marizo Mali. At mamaya, papakita ko nyo yung live mismo sa Mendiola. Talagang sobra. Ando na sila. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa susunod. Kaya panoorin natin maya-maya. Yes, Pia, Evan, nandito pa rin tayo ngayon sa People Power Monument at sa mga sandaling ito ay ongoing na yung misa, no, kung saan si Cubao Bishop, Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban ay nagbibigay na ng kanyang homilya at kabilang sa kanyang sinasabi yung napakahirap daw talagang mahalin ang bansa na niloloko ka naman at natataon nga raw ito, napapanahon yung kanyang sinasabi dahil nga ngayong araw na ito ay araw din mismo ng ating isa sa mga bayani, national heroes na si Andres Bonifacio. Ayon kay Cardinal Ambo David naman, na siyang nagpe-preside o nagse-celebrate ng misa, siya yung main celebrant ng misa, ay talagang isa si Andres Bonifacio sa talagang masidhi yung pagmamahal sa ating bayan, masidhi yung pagmamahal sa Diyos. So dapat siya ang tularan ng mga lider ng ating bansa na talagang may masidhing pagmamahal sa ating bayan. So ito na mga misa na ito ay napakahalaga rin, bagamat hindi naman lahat ay Katoliko, ay nagkaroon din ng interfaith prayer. Nako, dito tayo mapunta. Mukhang exciting to ditong lugar na ito eh. Itong Mendiola, alam niyo ba kung ano ang Mendiola? Kung saan ito nakatayo? Siyempre sa Maynila. Hindi ko lang alam kung ito yung backdoor ng Malacanang. Kasi ang dami na sobrang dami ng ng kapulisan. Oo. So, Mendiola ba ito? Tingnan nga natin. Tingnan natin, baka may second wave. No? Nako, may first wave pa lang pala yan. Napasok na kayo?
Ingat ka. Yung ano, sinira na. Hindi ka ba malaglag yan? Baka mamaya malaglag ka. Pati bata, pinapabayaan nila, Ganyan ba yan? Mukhang mali yan, Sana si Boy Kwek-Kwek wala na. Malagay nyo. Yung nag-ano ng Kwek-Kwek. Siguyabok ko. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan, ha. Ito po ay live coverage ng isang vlogger. So, makikita nyo dyan. Kaya mamaya, abang-abang tayo. Advance na natin. Hindi na sila pagod. Oo nga. Yeah. Mas marami yung pulis, ha? Nakayan natin, boss. Ano kaya magkakaroon dito? So narinig nyo naman kanina mga kababayan, ang sigaw ng mga rallyista. Ano sabi? At sino may nagsalita dito kanina? Ayun, si Renato Reyes, Siya ang tumayo at kumanta, mga kababayan. So ang panawagan ay Marcos resign at Duterte resign, mga kababayan. So hindi tayo nakapunta sa EDSA, mga kababayan, Panawagan Marcos resign? Kung si Marcos lang panawagan nila, edi okay na yun. Huwag yung dadamay si BP Sara. Di ba? O kayo mga kasama, naniniwala ba kayo? Ang mga panawagan nito ay tama. Sa akin, opinion ko, mali. Sino ba ang nagnanakaw? Sino ba ang dumudorobo sa kaban ng bayan? At sino ba yung kinakanta ni Saldico? Di ba? Bakit nadamay na si BP Sara? Para saan? Makaupo yung mga taga-mountain. Ganun ba? Wow! Wow! Dito tayo sa Luneta, nakita nyo naman, napakaraming tao. At sa ngayon, mukhang kalmado na yung sitwasyon dito, pero yung ating mga kapulisan ay handa pa rin sa ano pa man ang mangyayari. Ayan. Ayan, maraming salamat mga kababayan. 2,000 likes na tayo. Oo, 2,000 likes. Yes, ayan, naka-live tayo. Tayo live. Ayan, kung kaya pa. Grabe ka. Kung kaya pa natin pa 3,000. Ayan, mga kababayan. I-like nyo na ito. Ito na yung sitwasyon ngayon. Ngayong buwan pa lang ng November, napakarami nang nag-rally, Last attend nga natin ay talagang nagpaulan ng ano yung naanuhan natin yung masakit mata? Tergas. Yun ang sagot ng kapulisan nung nakaraan. So ngayon, mukhang tahimik naman ang ating mga kapulisan. So pangalawa, na-cover din natin yung INC rally. Tahimik at ayun nga. Natapos ang rally ng 2 days at narinig natin ang sinabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Ayan. At ito nga yung yung sinabi ng ating niya ay totoo yun. Kaya pinababa na siya. Mag-resign ka na pag hindi mo na kaya. Resign na. Kita nyo naman ang sitwasyon ngayon. Yung iba nilangaw, yung ibang area. Itong ibang area, walang permit. Ano susunod nito? Tapos may mga nakatakip ang mukha, sinita ng kapulisan. Ganun pa man, kung pumabot ka sa video natin ito, share nyo sa inyong mga kamag-anak, kakilala na ganito na ho ang nangyayari sa Pilipinas. Isipin nyo ang saklap. Yung peaceful rally ng INC may permit.
Samantalang ito, hindi kumukuha ng permit. Pero gusto nila mag-rally. Nak ng bugi. Diba? Nakakaawa. Pilipinas, babangon ka pa ba? Babangon yan pag si BP Sara na ang presidente. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!